Alam mo po, aming pinakamamahal na Panginoon, kami po ay tunay, taos puso, nagpupuri at nagpasalamat sa gintong pagkataon na ipong ipagkaloob na ikaw po'y aming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat din sa iyong paglangis sa nauna pong banal na gawain sa mabuhay na patnoo na patuloy po nagdadagdag ng aming paniwala at pampataya sa iyong kamanghamanghang ginagawa sa bawat mampataya, higit sa lahat sa iyong matamis na presensya na aming naramdaman. Mahal na Panginoon, sa hapong ito, minsan pa, kami iyong samahan at pagpalait, buksan ang puso at pagkaunawa ng bawat isa na iyong anak sa pakikinig ng iyong banal na salita na pagkain naming kalwang nagugutom sa pangunang panalangin na gagalang mga ebangelista. Will Estrada Almeida, ang propeta po sa aming kapanahunan, sa ganang akin wala akong magagawa. Subalit ako iyong lang isa't pangunahan at nawa ang iyong bansalita na lalabas sa aking labi maging silbing pagpapalang espiritual sa makapangyari ang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway, alinlangan, di pagkaunawa sa aming kalagatan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsambay tangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na buhay, tumawag at pumili sa bawat sa atin, at double honor respect sa ating brother evangelist Will Estrada Almeida, ang propeta sa ating kapanahunan, maging sa lahat ng kanyang mga mahal anak, simula sa panganay hanggang bunso, manugang apo, at sa buong pamilyang ating gaganang mga pastor. At sa ganitong aral din natin malimutan itinuro po ng ating beloved assistant pastor Linas Almeida. At maganda ding hapon sa lahat ng aking co-preacher, co-worker, sa lahat po ng mga awit instrumentalist at mga kapatid dati at baguhan, sa lahat ng ating live broadcast viewer na patuloy sumusubaybay, umaantabay. Magandang pinagpalang hapon na po sa inyong lahat. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. May mahal ating pong tandaan, habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon, dapat ating pong magagawa na may katapatan ang utos ng mahal na Panginoon. Dahil sino man po sa atin ang tungkulin natin matakot sa Diyos. Tayo ay sumunod sa Kanyang mga ipag-uutos. Ano mang ating kalagayan, may sakit ka o wala, masaya ka, malungkot, nasa pagsubok, problema, kapigatian, inuusig ka, nilalait ka, na hindi manampalataya, habang tayo nabubuhay, ang tungkol natin, matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga utos. Ating pumbasahin ang dalawang talatang ito. Aklat po tayo ng Ecclesiastes 12:13, Deuteronomy 31, 12 at 13. Dito po sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, sa talatang 13. Ito ang wakasang bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Aklat po tayo ng Deuteronomy 31, 12 at 13. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 31, talatang 12 hanggang 13. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at mga babae, at mga bata, at ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon mong Diyos, at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Sa 13, at upang ang kanilang mga anak na hindi nakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon. Lahat po'y magsabing praise the Lord.
ating pamagatan ang pagkatakot sa Diyos. Tayo po dati lahat walang takot sa Diyos. Tayo ang nasusunod kung anong nais, ibig natin. Dahil tayo po ay hindi nakakakilala sa mahal na Diyos na buhay, na hindi pa natin siya tinatanggap bilang Diyos at sa tagapagligtas. Dahil ang ating Diyos dati, bili o nabibili, gawa ng tao. Pero ngayon tayo po'y tinawag at pinili ng mahal na Diyos. Ang Diyos na nagpahiram ng buhay sa atin at tumupos sa ating kasalanan, mayroon po tayong lahat tungkulin. Na sabi nga, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mangutos. Kaya kung tayo po ay nabautismuhan sa pangalan ng Mapansos at kung tayo po'y pinapatubay ng mga Espiritu, tayo po'y magkakaroon ng takot sa mahal na Diyos. Subalit kung wala sa atin ang mga Espiritu, dahil nagpapabaya ka sa iyong kaligtasan sa iyong tungkulin, pinighati mo ang mga Espiritu, aalis sa iyo, ikaw muli ang masusunod. Kaya mawawala ang takot mo muli sa Diyos at ikay mabubuhay muli sa pagkakasala. Subalit, habang tayo po ay may pag-ibig sa mahal na Diyos at tayo may takot sa mahal na Panginoon, ang tungkulin lamang natin dito habang tayo nabubuhay, sumunod sa Kanya may pinag-uutos. Kaya tungkulin po natin na maglilingkod sa mahal na Diyos anuman pong ating kalagayan hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Kaya sa panahon po, mga kapatid, ni Moises o sa Lumang Tipan, ano sabi? Sabihan. Tinipon ang lahat, lalaki, babae, bata, upang mapakinggan nila ang salita ng Diyos, upang mag-aral na matakot sa Panginoon Diyos. Kaya tayo po lahat na nakapakinig ng salita ng mahal na Panginoon, tayong tinuruan ng ating magulang sa Panginoon ng kanyang banal na salita. Kung ito po'y ating isa sa puso, habang tayo nabubuhay, magkakaroon po tayo ng takot sa Diyos. Kaya sabi, pag ating naunawaan, ating nalaman at napapakinggan, anong sabi? Mag-aral tayo. Turuan natin ating sarili na tayo matakot sa Diyos. Kaya nga pag tayo po ay kulang sa pagdalo, kulang tayo sa pakinig sa Diyos, kulang tayo sa pagpupuri, nawawala ang ating takot sa Diyos. Kaya tayo hindi na nakakasunod. Kaya tayo bumabalik sa dati nating gawain. Kung ating alalahanin, nang si Moises ay nag-ayuno muli ng 40 days, 49. Yung mga mapaimbabaw o yung mahina ang paniwala at panampalataya, anong ginawa? Sabi, hindi natin alam kung kailan babalik si Moises. Tayo gumawa ng ating Diyos na aagapay sa atin. Tinipon lahat, ginto. Lahat ng kanilang ipong para gumawa ng rebulto. Dahil wala silang tunay na takot sa Diyos. Hindi nila naalaala ang kapangyarihan ng mahal na Diyos na sila ay nakadaan sa tubig na naging kalim, mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, ang takot ng lahat ng mga alis sa Ehipto, sa sundalo ni Paraon, at sinisin nila si Moises. Pero ano sabi ng tao ng Diyos? Simula sa araw na to, hindi na nyo makikita ang lahat ng sundalo ni Paraon. Dahil nang sila'y makatawid, habang sila'y hinahabol, bumalik muli ang tubig at nangamatay lahat ng sundalo ni Paraon. Paano naganap? Sa kapangyarihan ng mahal na Diyos. Subalit nalimutan lahat ng mga pinagpala ng mahal na Diyos. Bakit? Nawala ang takot nila sa Diyos. Kaya sila ay gumawa ng kanilang Diyos na aagapay daw sa kanila. Pero nagalit ang mahal na Diyos. Dahil nga nung balik ni Moises, sabi hindi ito ingay ng katuwaan na
papasalamat sa Diyos. Ingay na parang kasayahan ng sanlibutan. Na doon, mga kapatid, yung rebulto, yung kanilang kasamaang ginagawa. Kaya ang Ten Commandments na hawak ni Moises, ibinato sa kanilang Diyos-Diyosan na sunog, naging abo, para patunayan ng mahal na Diyos, walang ibang Diyos na dapat sundin at katakutan, kundi ang mahal na Diyos na tumawag at pumili, nagpairam ng buhay sa atin. Sa ating buhay, ganun din. Bakit tayo pinagaling? Bakit tayo iningat at iniligtas ng mahal na Diyos? Para tayo matutong magkaroon ng takot sa Diyos na nagpagaling sa atin, nagbago at nagbigay ng kapagalakan. Ano bang ating kalagayan, tandaan natin, kung wala ang mahal na Diyos na naawat na abag sa atin, hindi ka magbabago. Dahil bigo ang ating mga lulo, ating lula, ating magulang, kapitbahay, kamag-anak, para magbago tayo. Pero simula na tayo lumapit at naglingkod sa mahal na Diyos, pinagpala tayong lahat, binago ng mahal na Diyos. At natuto tayong magkaroon ng takot sa mahal na Panginoon, kaya anong naging bunga habang tayo naglilingkod? Unti-unti tayong pinagpapala. Nagkaroon tayo ng kapagalakan, nagkaroon tayo ng kaligayahan. Bakit? Dahil kasama natin ang mahal na Diyos. Kaya anong sabi po doon sa 13, yung mga anak na hindi nakakapakinig, kaya kailangan na doon, turuan. O tayo ngayon, yung ating mamahal sa buhay, na hindi pa nakakapakinig, hindi pa natin nalapit sa mahal Panginoon. Yung ating mga anak, kaya tungkol natin, dalhin natin sa banal gawain. Para ano? Mag-aral na matakot sa Panginoon Diyos. Dahil pag hindi natin gagawin ito, lalaki ang ating mga anak, matigas ang ulo, pasaway. Dahil hindi nila naunawaan sa Diyos, hindi nakapakinig, kaya wala silang takot sa Diyos. Malinaw, pag inyo pong unawaan ang binasa sa Deuteronomy, mga kapatid, 31, 12, 13. Pag hindi natin dinala ang ating mga anak, hindi nakapakinig, hindi natin dadala sa mga gawain, sasakit ang inyong ulo pagdating ng araw. Dahil sa problema. Pero pag ating dadalhin at maunawaan na sa tanan ng Diyos, matututo silang magkaroon ng takot sa mahal na Panginoon Diyos. Kagaya natin. Dati naman tayo walang takot sa Diyos. Tayo ang nagsusunod. Kung anong nais natin, kung anong ating ibig. Kaya ano naging bunga? Problema, karamdaman, maghihiwalay ang ibang pamilya. Napapabayaan ang pamilya. Dahil nasa barkada, nasa bisyo. Ang pinaghanap buhayan, doon lamang mga kapatid sa barkada. Limot ang anak, pati asawa. Pero nang tayo tawagin ng mga Panginoon, nagkaroon tayo ng takot sa Diyos, natuto tayong palagahan ang tungkol sa Diyos at sa ating pamilya. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya anong dapat natin gawin? Ang pagkatakot sa Diyos, mayroon dapat tayong gawin. Hihiwalay sa silo ng kamatayan. Iiwasan mo lahat ng kapamakan o kasalanan para ikaw ay mabubuhay na masaya. Kawikaan po tayo. 14, dito po tayo sa 27. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 14, sa talatang 27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Amen. Amen. Ano yung bukal ng kabuhayan? Hahaba ang iyong buhay. Kung tayo may takot sa Diyos. Kaya napakalinaw mga kapatid. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Pag tayo nalis na landas, tayo ang nagsusunod, hindi ang mahal na Diyos, dahil wala kang takot sa Diyos, ang sabi, darating sa iyo kapamakan, kamatayan. Dahil pag ikay dito'y humiwalay sa silo ng kamatayan, mabubuhay ka o hahaba ang buhay. Pero pag ikaw ay hindi humiwalay sa silo ng kamatayan, pwedeng umikli ang iyong buhay.
At ang tibo ng kamatayan, kasalanan. Kaya pag tayo nawala, takot sa mahal na Panginoon, tayo nabuhay sa kasalanan, tayo bumalik sa kasalanan, ay talagang iikli ang ating buhay. Dahil ang tibo ng kamatayan ay kasalanan. Ay kung ikaw ay nawala ang takot sa mahal na Panginoon, ang nais mo ang gagawin mo. Kaya mapapahama ka. Napakadami ating mga kabayan na sila'y nangangapahamak dahil walang takot sa Diyos. Walang panahon maglingkod sa Diyos. Bagay yung iba na hindi nagpalaga sa kaligtasan. Ano po ang nangyari? Nalimutan nila ang mabuting bagay na ginawa ng mahal na Panginoon at tuluyang nawala sa kamay ng Diyos na buhay, nangapahamak sila. At pansinin po natin sa huling panahon ito na po ang ating buhay. Yung pagkatakot sa Diyos. Dahil lahat ng nagaganap sa ating daigdig ay tagang napakalapit na tayong kunin ng mahal na Diyos. Pero kahit dito sa ating bansa, tingnan mo sa init, nakakasusunog ang ibang kagubatan. Ang iba, putok na ang lupa, pero ang iba binabaha. Bakit? Dahil nais ng mahal na Diyos, kung ang tao'y lalapit manubalik at magkaroon ng takot sa Diyos, magkaroon ng kaligtasan. Pero tayo po, na tinawag at pinili may mahal, huwag mong pabayaan na mawala sa iyo ang takot mo sa Diyos. Dahil pag nawala ang takot mo sa mahal na Panginoon, hindi ka nasusunod sa kanyang utos, hindi mo na magagampanan na yung tungkulin. Pag hindi mo na nagawa ang tungkulin mo sa mahal na Diyos, mapapahama ka na. Pero ang sabi po, ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa silo ng kamatayan. Lahat ng patibong ng kaaway ng Diyos, hiwalayan natin o ating pong talikuran para wag tayong mapahamak. Dahil minsan tayo po, ang tagal ng pinagpala, pero tayo nagpapabaya. Iintayin pa ba natin na kung kailan tayo naghihingalo, saka tayo tatawag sa mahal Panginoon at tayo ay magsisisi? Pero kung tayo pimatili maglingkod sa Diyos na may takot, susunod sa kanyang mga kalooban, mamatay at sa mabuhay, mag-rapture, tiyak ang langit sa piling ng mahal na Panginoon. Pero pag ikay nagpalamig-lamig, aba hindi mo tiyak. Dahil hindi mo tiyak kung bago malagot ang iyong hininga, kung ikay nakapagsisi. Sabi nga nung iba, pag ikaw pa rin mamatay na, halos hindi ka na makakita, wala ka na maimik. Ay paano kung wala ka na maimik na pagsisisi? Paano mo matitiyak ang langit? Kaya nga kailangan tayo po, habang nagmamahal sa mahal na Diyos, ating naunawaan sa salita ng Diyos, i-apply po natin sa ating buhay. Ang pagkatakot sa Panginoon Diyos ay bukal ng kabuhayan. Mabubuhay tayo masaya, maligaya, kahit may problema, may pagsubok, may pagtutuloy, paglilinis, payapa ka, sapagkat alam mo, ang Diyos na yung paglingkuran, hindi tayo iiwan o pababayaan. Lahat po magsabing praise the Lord. Basahin po muli natin ang Kawikaan 19:23. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 19, talatang 23. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya tanongin po natin ating sarili, tayo po ba'y nadiyan pa sa kalagayan na may takot sa Diyos? Nawa, hindi man araw ng samba, tandaan natin, lahat po tayo nakikita ng mahal na Diyos. Nakikita lahat ng ating gawa nasa isip, sa puso. Pero kung ito'y taliwas sa kalooban ng Diyos, huwag mo na intayin ang panaw. Pag ikay natiling sumunod, dadaloy ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Kaya napakalinaw, minamahal,
Ang pagkatakot sa Panginoon, patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon, tatahang may kasiyahan at hindi siya dadalawin ng kasamaan. Ano yung tatahang may kasiyahan? Habang ikay nabubuhay dito, masaya, maligaya, dahil kasama mo lagi ang mahal na Panginoon. Hindi ka po matatakot mangamba sa anuman na magaganap sa daigdig na ito. Kaya nga, ito po ating gawin. Dahil ito ang paraan para ikay mabuhay na masaya at maligaya, dahil napakadami ngayong tao. Mayaman, kilala, tanyag, nasa kanilang lahat. Pero natatakot ng ngamba, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Pagmamamatay. Kung may magaganap sa daigdig natin na lindol, bagyo, trahedya, hindi nila alam kung sino magligtas sa kanila. Pero pag tayo po natili na may takot sa Panginoon na ating gagawang kanyang bang kalooban, ating malalaman ang Diyos na ating pinupulit paglilingkuran. Kung paano naligtas si Sadrach, Mesach, Abednego, kayang-kayang iligtas din tayo dahil tayo'y anak ng Diyos na buhay. Kung paano naligtas sa ating gagawang mga ebangelista sa Talipaw, makasama yung mga naligtas sa mga aksidente dahil sa pag-iingat ng mahal na Panginoon. Dahil ang ating Diyos na pinupulit paglilingkuran, lahat ng ating ginagawa, nakikita mga Panginoon. At siya ang magbabayad at maggaganti sa atin. Kaya sa oras ng kapamakan, pag tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, ililigtas ka ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya ito po ay ating apply sa ating buhay. Lalo na po sa huling panahong ito. Na hindi natin alam ang magaganap kada araw, bawat segundo. Pero pag tayo may takot, ano ang may takot sa Panginoon? Sinusunod ang kanyang mautos, ginagampanan ang kanyang tungkulin sa mahal na Panginoon dahil ito'y tungkulin ng bawat tao. Kaya nga, sama po tayo naroon, araw man ang sambaho, hindi. Magsika po tayo, magpilit na tayo po'y natili sa kalooban ng mahal na Diyos. Ating tandaan, si Apostol Pablo, ano ang kanyang sinabi, kanyang ipinangaral? Hinahampas niya ang kanyang sarili. Sinusupin niya ang kanyang sarili sapagkat baka pagkapangaral niya sa iba, siya ang itakwil. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa bahay o di man, siya ay maging karapat-dapat sa Panginoon. Kaya ating tandaan, kung tayo po'y may takot sa Diyos, saan man tayo naroon, tayo susunod at susunod sa kanyang kalooban para tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon. Basahin po natin ang 2 talata bago tayo umawit. Aklat po muli tayong Kawikaan, 22:4, Gawa 9:31. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, sa talatang 4. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Gawa tayo, Gawa 9:31. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 9, sa talatang 31. Sa gayon nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibasay, pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon. At may kaaliwan sa Espiritu Santo ay nagsisidami. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya malinaw po, ang pagkatakot sa Panginoon, napakalinaw, kayamanan. Lahat magsabing praise the Lord. Napakadami dito. Nagbubuwis ng buhay dahil sa kayamanan. Pero ang tunay na kayamanan pala, ang pagkatakot sa Diyos. Dahil pag tayo may takot sa Diyos, mga kasala, iingatan tayo, ililigtas tayo, puproteksyonan tayo, susuplayan tayo ng mahal na Panginoon, plus, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya napakalinaw mga kapatid, na sabi ng 4,
ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Kaya pag ito i-apply natin sa ating buhay, karangalan. Ay mo po yung mga gumagawa ng masama sa ating bansa. Ay di ba? Hindi karangalan, kasiraan ng kanilang pamilya. Pero pag tayo po ay mayroon takot sa mahal na Panginoon, yung karangalan, ibig sabihin, tayo po'y kinalugdan ng mahal na Panginoon sa ating daigdig, hindi tayo problema ng ating lipunan o ng ating magulang. Kaya napakalinaw mga kapatid, ito pala ang kailangan natin para tayo po ay kalugdan at pagpalain samahan ng mahal na Diyos. Ang pagkatakot sa Panginoon, kaya nga ang kagantihan sa pakumbabaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan. Kung nais natin tayo po makapagtipon ng kayamanan sa langit at makapunta sa langit, matakot tayo sa Diyos, magkasala. Matakot tayo mahiwalay sa presensya ng Diyos. Matakot tayo lumibang sa banal na gawain. Dahil sabi nga natin gagalang na mahal pastor, ang isang libang mo sa pagsamba, isang hakbang papuntang impyerno. Palapit ka sa impyerno. Kaya anong dapat natin gawin? Pag tayo may takot sa Diyos, lalo tayo may pagkataong dumalo, magpilit dumalo para tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon. Dahil ang pagkatakot sa Diyos ay kayamanan, karangalan at buhay. Nais natin ng buhay na masaya at maligaya, nais natin ng buhay sa piling ng Diyos, iisa ang atin dapat gawin, ang matakot sa Diyos, magkasala. Kaya nga pinagpala si Amang Abraham dahil siya may takot sa Panginoon. Lahat ng kanyang ipinagawa ng mahal na Panginoon Diyos, kanyang ginawa. Kaya naman siya pinagpalang lubos dahil sa kanyang pagiging masunurin. Kaya nga ang iglesia nagkaroon ng kapayapaan at tumibay dahil lumakad na may takot sa Diyos. May mahal? Paano tayo titibay at lalakas? Tayong tinawag, pinili ang mga sa tunay na gawain. Lumakad po tayong lahat na may takot sa Diyos. Paano aaliwin tayo ang Espiritu? Paano natin maramdaman ang presensya ng Diyos? At dadami ang may lapit natin sa mga Panginoon at dadami ang maligtas sa ating mahal sa buhay. Lumakad tayong may takot sa Diyos. Malinaw ang aklat na binasa natin sa gawa. Paano ka aaliwin ng mga Espiritu? Paano ka ikukumport? Paano ka lalakas at titibay? Sikapin natin mga kapatid, maramdaman ang pag-ibig at presensya ng Diyos. Ang linaw mga kapatid, nang binasa natin, at dumami sila na naglilingkod sa mahal na Diyos. Kaya kailangan makita sa atin ang pagiging tunay na Kristiyano. Amen po ba mga kapatid? Maging asin tayo at ilaw. Huwag tayong kagaya ng alitap-tap. Sa lahat nakakaalam ng alitap-tap, yung maliit na kulisap na liwa-liwanag na nawawala. Huwag tayo ganon. Dapat ang sabi nga tayo kagaya ng buwan o araw para makita ng nasa kadiliman ang liwanag na ginawa sa atin ng mahal na Panginoon upang sila'y makalapit sa liwanag at pagpalain ng mahal na Diyos. Kaya malinaw po ang talata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan at kayamanan. Ang paglakad na may takot sa Panginoon, ang sabi, ikaw ay maaliw ng Espiritu. Ikaw, tayo lahat, gagamitin para maligtas ang ating mahal sa buhay. Dahil ang lahat ng pinapatnuban ng Espiritu, sila ang mga tunay na anak ng Diyos. Tayo po'y tumayo at tayo awit ng isang awitin. At ating unawain po ang mensahe ng awitin sapagkat hindi natin po magagawa ang pagkatakot sa Panginoon kung hindi natin gagawin na ang mahal na Diyos, siya ang lahat-lahat sa ating buhay. Dahil pag tayo po ay parang namamangka sa dalawang ilog, hindi sino makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Pero kung tayo may takot sa Diyos, iisa po ang ating gagawin. Araw man ang samba o hindi, lagi ang mahal na Panginoon
ang number 1 po sa ating buhay. Lahat sa akin, ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpagkailanman pupurihin, sasambahin. Habang tayo po yung awit, ating isipin po ang kabutihan ng malaman. Napakapalad po natin lahat. Lahat tayo dati walang takot sa Diyos. Tayo ang nasusunod. Minsan dumadating pa sa atin, nasasaktan natin ang mahal na Diyos. Dahil nauna ay ang nais natin, ibig natin. Pero kung nais natin manatili tayo sa pagkatakot sa Panginoon, siya ang lahat sa ating buhay. Ang kaya natin o turuan ng ating sarili na magsanay tayo na lagi ang mahal na Diyos ang ating unahin. Siya ang ating paglilingkuran. Dahil pag wala sa atin ng Diyos, mawawala ang kabuluhan ang buhay natin. Hallelujah! Salamat! Salamat, mahal na Diyos! Inatay mo kami nawa hanggang sa iyong pagbabalik. Huwag mo kaming iiwan o pababayaan. Likas sa amin ang kami mahina. Kami nagkukulang. Kami nagkakasalan. Pagayin mo po ang bawat sa amin. Sa huling panahon ito, iyak kay namin sa aming buhay ang pagkatakot sa iyo para kay makatiyak ng buhay. Buhay sa piling mamahal ng Diyos. Panalangin po tayo. Gawin natin panalangin ang mensahe na gawin din natin. Laging parang naman. Laging natin masunod. Ang kanyang kalooban. Huwag naman tayong iwan ng mga Diyos. Matakot po tayo mga kapatid. Matakot tayo na tayo iwan ng mga Diyos. Isipin natin ang kabuti ang ginawa ang mahal niyo. Amin sana kami tingin ito. Ito'y para tayo magpakumbaba sa mahal niyo. Ang lahat sa akin, ang buhay ko ay sa'yo nanggaling. Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko na bilang presensya mo. Hangarin ko'y sandali ng loob. Panginoon, huwag mo po kaming iiwan. Huwag mo po kaming iiwan, mahal na Diyos. Pagkain mo po kami. Tulungan mo po kami maging karamat-dapat. Tulungan mo po kami magkaramat-dapat na Diyos. Presensya mo. Hallelujah. Hangarin ko'y
Pinaghahawakan mo kami. Nananatili kami. Iyong pinili. Hangarin ko'y sundin ang loob mo, Panginoon. Huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan, Panginoon. Huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Hallelujah. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay nagpapaalala po sa atin. Tayo tinuturuan, kinakausap. Nasa uling panahon ito, tayo lahat na may magkatakot sa Panginoon. Para tayo mabuhay na masaya at maligaya. Dahil ang pagkatakot sa Diyos, ito ang tunay na kayamanan. Ito ang tunay na karangalan. Dahil tayo magmamana ng pangako na mahal na Diyos na buhay na wala hanggan. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin po sa lahat ng ating pangailangan. Tayo lumapit sa trono ng biyaya na may paniwala at may pampataya, nagtitiwala sa bagay na hindi nakikita, pero tayo umaasa, ibibigay at tatanggapin natin galing sa mahal na Diyos. Hallelujah! Tayo po lahat ay manalangin. Mapagpalang Diyos, aming Ama sa langit, minsan pa sa hapong ito, sa pangunang panalangin namin kinagkalang mahal Evangelista. Patawarin mo po kami lahat sa aming pagkulang, pagkasa at minsan pa na iyong tugunin ang pagsamanalangin, bawat pangailangan, ikaw o Diyos ang nakakalam. Ipagkaloob mo po at ibigay sa malang pamaraan. Pagpalain mo ang bawat isa sa material, pinansal, espiritual na pagpapala. Akayin mo po kami dagdagan ang aming pag-ibig, paniwala, pampataya, katuwa at kagalakan na kayo mapaglingkuran, kawat kabagan. Ang aming makababayan, ang aming mamahal sa buhay na sila po ay makakalana sa iyo bago dumating ang kapamakan. Mahal na Panginoon, makapatiram ng hinalpaypay. Ibalik mo po sa magawa sa lahat may karamdaman. Pagalingin mo po sila may problema at simula sa pagsubok. Tulungan po makalampas sa kanilang pagsubok na kinakaharap. Mahal na Panginoon, panghawakan mo ang bawat isa. Pagpalain ang kabuhayan, pinagkikitaan, hanap buhay, anong negosyo, ang business transaction. Samahan mo po nagsa ibang bansa ang walang kabuhayan, hanap buhay. Bigyan mo po Diyos, bigyan mo po ang bawat isa ng tunay na takot sa iyo para kami mabuhay masat maligaya na ikay lagi naming kasama. Kaya huwag mo po kaming iiwan o pababayaan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. May amal ang ating pong kanakamay sa ating pong ulo, kalyong kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman at ating isipin na tayo po ay inilihan sa ating magulang sa Panginoon para tayo po ay lalaya sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya ating pong ilihan sa ating sarili sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng demonyo, panghina, palpaypay, makaramdaman na gawa ng demonyo, yung marka sa pangalan ng Jesus, demonyo karamdaman, asma, rayuma, high blood, ulcer, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, hallelujah, pagka-stroke, hallelujah, diabetes, panghina, palpaypay, karamdaman sa lahat ng pisikal na katawan, out in Jesus' name. Smoker, alcoholic, cast out in Jesus' panghina, palpaypay, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat po mga kapatid, makakatalon, tayo po itatalon 3 beses. Shout, hallelujah, praise the Lord, jump. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah.